Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, January 27, 2026, Tuesday. Meron tayong bagong sistema na nakita sa long range forecast at posible itong ma-develop next week. Alamin natin ang mga posibleng lugar na maaapektuhan nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, umiiral pa rin ang northeast monsoon na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sa kabuuan, malamig at mahangin ang simoy sa hilagang kalahati ng bansa habang maulap ang kalangitan at merong panandaliang thunderstorm sa silangan dahil sa shear line at sa localized thunderstorm sa Mindanao. Unahin natin ang mga lugar na may mataas na chance ng pag-ulan ngayong araw. Sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte, asahan ang maulap na kalangitan na may pira-pirasong buhos ng ulan at mga isolated thunderstorm. Ito ay dulot ng shear line kung saan nagsasalubong ang malamig na hangin mula sa amihan at mas mainit na hangin mula sa silangan. Kapag nagkakasalubong ang dalawang hangin, nabubuo ang makakapal na ulap at maikli ngunit matitinding buhos. Sa ganitong setup, posible ang biglaang pagtaas ng tubig sa mga mababang lugar at paggalaw ng lupa sa gilid ng bundok, kaya mag-ingat sa mga lugar na paulit-ulit tinatamaan ng ulan. Ang impact dito ay possible flash floods or landslide due to moderate to at times heavy rains. Kaya kung nakatira ka sa gilid ng dalisdis o tabing ilog, bantayan ang kapaligiran, lalo na sa hapon hanggang gabi kung kailan mas aktibo ang convection. Para naman sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, karaniwan ay maulap na kalangitan na may mahihinang ulan. Ito ay klasikong pattern ng northeast monsoon. Tuloy-tuloy, ngunit hindi malakas na ulan o ambon. Minsan ay nagiging mahinang ulan kapag may dagdag na moisture. Walang inaasahang malaking epekto sa pangkalahatan at hindi ito nakakaabala ng malaki sa biyahe at gawain maliban na lamang kung magtatagal ang ambon at maging sanhi ng madulas na kalsada. Asahan ang mas malamig na umaga at gabi lalo na sa mga lugar na mas mataas ang elevasyon gaya ng Cordillera at sa silangang bahagi ng Luzon na nakaharap sa amihan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang langit na may mahihinang pag-ulan, dulot pa rin ng northeast monsoon. Dito wala ring inaasahang malaking epekto, kalimitan ay panandali ang dampi ng ulan at ulap na mabilis din nagbubukas kapag humina ang bugso ng hangin. Sa Mindanao, na hindi sakop ng unang grupo, bahagyang maulap hanggang maulap na langit na may mga localized thunderstorm ang aasahan, lalo na sa hapon at gabi. May mga panandalian at hiwa-hiwalay na mga pag-ulan na nabubuo dahil sa init at moisture sa lupa at dagat. Typical dito ang makapal na ulap, malalakas na thunderstorm at saglit na malalakas na buhos bago muling luminaw. Posible pa din ang flash floods or landslide during severe thunderstorm, kaya bantayan ang mga daluyan ng tubig kapag may malalakas na thunderstorm na dumadaan. Sa lagay ng hangin at karagatan sa silangang bahagi ng bansa, asahan ang hangin mula northeast hanggang north na nasa moderate to strong. Ang katapat nito sa dagat ay moderate to rough na alon na tinatayang nasa 2.1 to 4 meters. Ang ganitong taas ng alon ay seryoso para sa maliliit na sasakyang pandagat kung walang matibay na dahilan para pumalaot, mas mainam na ipagpaliban. Sa nalalabi namang bahagi ng bansa, umiihip ang hangin mula east hanggang northeast na nasa moderate to strong din na magbubunga ng moderate to rough na dagat na nasa pagitan ng 1.2 to 2.5 meters. Kahit mas mababa ito kaysa sa silangan, hindi pa rin ito banayad. Sa latest tropical cyclone threat potential update na inilabas ng Pag-asa para sa susunod na 2 linggo. Para sa week 1, mula January 26 hanggang February 1, there is no TC-like vortex, TCLV, present over the PMD. Dagdag pa rito sinasabi sa model forecast na low probability na may mabuong TCLV formation at ma-develop over week 1. Sa madaling sabi, mababa ang tsansa ng pagbuo ng anumang sirkulasyon na aabot sa antas ng tropical cyclone sa loob ng unang linggo. At ang dominanting sistema pa rin ay ang amihan na magpapanatili ng malamig na simoy at tuloy-tuloy na mahinang ulan sa hilaga. Pagpasok ng week 2 mula February 2 hanggang February 8, forecast suggests that TCLV-1 will emerge over the southeastern portion of the PAR with a low likelihood of TC formation. Ibig sabihin, may nakikitang pahiwatig ng isang umiikot na sirkulasyon ng ulap-ulan sa timog silangan ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit mababa pa rin ang tsansang maging ganap na bagyo habang tumatakbo ang ikalawang linggo. Sa ganitong
konteksto, ang northeast monsoon ang patuloy na pangunahing driver ng lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, habang sa silangan ay may mga disturbance na posibleng magdala ng dagdag na ulap at ambon sa mga baybaying nakaharap sa Pacific. Makikita naman gamit ang ibang mga modelo katulad ng GFS na sa mga susunod na araw ay muling lalakas ang amihan. Kapag lumalakas ang amihan, tumitindi ang wind surge sa silangang baybayin ng dagat ng Luzon at Visayas, kaya tumataas ang alon at mas dumadalas ang stratus cloud deck na nagdadala ng mahinang ulan. Sabay nito sa week 2 window na long range forecast, may indikasyong posibleng may lumitaw na low pressure system na manggagaling sa timog silangan ng bansa sa labas ng PAR at unti-unti itong lalapit at lalakas bilang isang bagyo. Sa ngayon, dahil mahaba pa ang lead time, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. Kapag mahina ang vertical wind shear at sapat ang init ng dagat sa ruta nito, mas malaki ang tsansang umangat ang kategorya. Ngunit kung sasabay ang mas malakas na bugso ng amihan, napuputol ang convection at napipigilan ng mabilis na pag-intensify. Sa ensemble view, gaya ng nasa Google DeepMind, marami ding member models ang nagsasabi ng possible tropical cyclone formation at ayon sa current track data, posible itong sa Northern Mindanao, Eastern Visayas or Bicol Corridor bago mag-recurve. Ang ibig sabihin ng ganitong consensus, may iisang tema ang karamihan ng member sa posibleng lugar na dadaanan ng sirkulasyon kung sakaling mag-develop at iyon ay kahalintulad ng same path ni Bagyong Ada. Ngunit tandaan na marami pa ring pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. Ang recurve scenario ay karaniwang nangyayari kapag may umiiral na mas malakas na high latitude system o may trough sa itaas na humihila sa bagyo paitaas at palayo. Kung hindi ganon kalinaw ang steering, maaaring dumikit ng kaunti sa silangan ng bansa at magdulot ng coastal rains kahit hindi tumama ang core. Sa kabuuang larawan, nasa ilalim tayo ng malakas na impluwensya ng northeast monsoon, kaya malamig ang simoy at madalas ang mga maulap na langit sa Luzon at Visayas. Sa silangan ng Visayas at sa dulo ng Mindanao na nakaharap sa Pacific, ang shear line na nagdadala ng pirapirasong malalakas na buhos at isolated thunderstorm. Sa Mindanao, ang mga localized thunderstorm ang magpapaulan sa hapon at gabi. Ang dagat sa silangan ay makakaranas ng alon na moderate to rough, kaya planuhin ang biyahe sa dagat sa loob ng week 1. Mababa ang tsansang may mabubuong bagyo. Sa week 2, may posibleng sirkulasyon sa timog silangan ng FAR, ngunit mababa pa rin ang tsansang maging tropical cyclone habang papalapit. Kung madedevelop man, posibleng dumaan ang sistema at impluwensya nito sa Northern Mindanao, Eastern Visayas o Bicol Corridor bago magbago ng direksyon pa itaas. Senaryo nakahawig ng dinaanang landas ni Ada. Subalit, nananatili ang malaking uncertainty dahil mahaba pa ang lead time at malakas ang amihan na maaaring gumiba ng convection core. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at palagi po tayong mag-ingat.